So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, talagang nag-ala K-drama ang buhay ni Mayor Alice Guo dito nga po sa exclusive interview niya with Karen Davila. Anyway guys, actually medyo nakuot yung puso ko, naantig yung puso ko dito sa kwento ni Alice Guo. Siyempre, typical na Pilipino tayo, mabilis tayong maawa. Alam ko naman na I think itong si Mayor Alice Guo is trying to, makuha yung sympathy natin para hindi na siya paghinalaan, diba? Mga ganyan-ganyan. Anyway, despite na naawa ako, hindi naman sa totally naawa, pero ayoko lamunin ako ng awa. Mas hinanap ko pa din kung ano nga ba yung totoo sa mga sinabi, mga binitawan ni Mayor Alice Guo sa kanyang statement, sa kanyang exclusive interview with Karen Davila. So ngayon guys, okay na sana Talagang, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kinurot na nga ako Pero, bakit naman may mali? Mayor Alice Guo. Actually, medyo napagpraktisan niya na yung kanyang mga sasabihin, pero meron pa ding nakita tayong mali. Ano yung nakita nating mali? Ngayon, hindi natin totally maisa-isa kasi 39 minutes yun. Siguro magkakaroon tayo ng part 1, part 2. Pero dito muna tayo sa first 15 minutes ng kanyang video. So ngayon nga po guys, 'di ba, sa Senate hearing, kung matatandaan ninyo na nai-reveal na itong si Alice Guo is, walang school record sa eskwelahan, wala ding hospital record, at yung malala dito, late registration siya. Take note nyo yan guys 17 years old, late register nga itong si Alice Guo. Ngunit, dito guys sa kanyang interview with Karen Davila, sinabi niya na Filipino daw siya. At nalaman niya na Filipino yung kanyang ina nung 12 years old pa lamang siya. So, tinanong ni Karen Davila na, paano mo nasabing Filipino yung nanay mo? So, kunento niya na actually, this is a private life. Kaya nga, hirap na hirap daw siyang sabihin ito kasi nga po, siya daw po is naging product. Talagang may pa-segue pa siya, no? Hindi niya na lang dinirect na sagutin kung paano mo nalaman na Filipino ka. Pero okay, ito yung drama ni Alice Guo, na itong kanyang ina daw po is dating kasambahay. Kumbaga, naging produkto daw po itong si Alice Guo ng kanyang ama at ng kasambahay, which is siya nga daw po yun. So, bale, sinasabi niya na ang kanyang ina is katulong. So, katulong sa first wife ng asawa ng kanyang ama. Which is, ito na nga guys, dito tayo mag-stick sa punto na to. Nalaman niya yung pangyayaring yon nung 12 years old pa lamang siya. Dahil nakita niya daw po sa kanyang birth certificate. Oh my goodness guys, doon pa lang may mali, red flag. Kasi, di ba, 17 years old siya, late register nga siya guys. Tapos, nung 12 years old siya, nakita niya sa birth certificate niya mismo yung pangalan ng kanyang ina. Actually, wala pa din clarification dito kasi, di ba, sinabi niya na hindi niya nakilala or nakita yung biological na nanay niya. Pero, doon sa post niya sa Bamban, 'di ba, sa Facebook page ng Bamban, may binati siyang Happy Mother's Day doon. So sino yung tinutukoy niya doon? 'Di ba? Pwede nating sabihin stepmom niya, pero hindi niya binigyan ng clarification. Pero dito tayo mag-stick sa punto na nalaman niya na Filipino daw ang kanyang ina dahil nakita niya sa birth certificate nung siya daw po ay 12 years old. Ano nga ba yung totoo dito? Meron ka bang video, Mima, na nagpapatunay? Yes, I have. Panoodin ninyo. Ako po ay Filipino. Who is your mother? Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po mother. But how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po ng first wife ng dad ko po. So, ang biological mom mo ay dating yung kasambahay? Opo, Ma'am Karen. Bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo
Para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Pasensya ka na kailangan tanungin ko to. Anong nangyari noon? You were 12 years old, your father told you, sinabi ng tatay mo, sino ang nanay mo? Tinanong mo ba sa kanya? Anong nangyari? Nangyari po yun, kung di po ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Pagkatapos po ako nailuwal po, binigay po ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. So, kilala mo yung pangalan? Kilala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin dahil lumaki po ako sa tatay. Red flag, no? Red flag. Ang sabi niya, 17 years old siya nung nagkaroon ng 17 years old siya, late register siya. Pero paano niya nalaman yung pangalan ng kanyang ina dahil nga sa birth certificate nung 12 years old siya. Ano dito, Mayor Alice Gu, yung totoo? 'Di ba? Actually guys, kung papanoodin niyo yung whole video, magbigay na lang ako ng spoiler ha. 'Di ba, lagi niyang ini-insist na lumaki daw siya sa farm. Okay, sige, lumaki ka sa farm, pagbigyan namin. Pero nung tinanong siya, wala ka bang best friend? Sinabi niya na madami daw sa kanyang nakakakilala doon, kahit yung mga taga doon, kilala daw siya. Pero nung tinanong siya, mayroon ka bang mga naging best friend? Iba yung sagot niya. Sabi niya, lumaki po kasi ako sa farm. So, parang sinasabi niya na parang kinukulong siya sa farm. Wala kang freedom? Ha? Mayor Alice Gu? So paano ka kilala doon ng mga tao doon? Lumaki ka sa farm, doon ka lang sa loob ng farm, wala ka man lang nakakasalamuha. Guys, pinapaikot tayo ni Alice Gu dito. Actually, nakakaiyak yung kanyang interview, makukurot kayo. Pero hindi nyo may tatago na nandoon pa din yung pagsisinungaling niya kahit ata yung mga nag-aral ng psychological dyan, makikita nyo yung gesture niya, makikita ng mga nag-aral sa psychology, yung the way na mag-blink yung eyes niya, na talagang parang merong pagsisinungaling. Anyway, kahit hindi na natin questionin yung kanyang pagkatao, sige, sabihin na lang natin na ikaw ay Filipino, true-blooded Filipino ka. Sabihin na lang natin kunyari na Filipino ka, pero hindi mo pa din maitatanggi sa amin yung maling ginawa mo sa illegal activity doon sa Pogo. Yun yung pinakapunto dito. Sabihin man namin na hindi ka spy, okay, kasi inamin mo na hindi ka spy. Pero ikaw po ay nagiging asset ng mga big syndicate dito sa Asia. Yun yung nangyayari dito, nagiging front yung Bamban. And yung sabi mo, nakabili ka ng 7.5 hectares, 7,500 hectares na lupa, if I'm not mistaken. Tapos nabili mo siya ng 700 per square meter, so pumapatak ng 52 million yun. Mabibili ba yun ng nagpipigiri lang? Diba? Yan yung tanong dito Ang daming lapses, loophole dito nga sa interview ni Alice Gu dito kay Karen Davila. And sabi mo ayaw mong pag-usapan yung buhay mo, private life yun. So bakit ka nagpa-exclusive interview kay Karen Davila at bakit hindi mo to sinabi doon sa Senate? 'Di ba? Hindi naman tamang tao si Karen Davila Yung tamang papasukan mong dyan is yung Senate. Dapat doon mo sinabi yun. Bakit mo sinabi dito kay Karen Davila? Diba? Na hindi naman si Karen Davila yung right person para pagsabihan mo niyan. Ang nangyari dito, nakitaan ka na naman ng another butas. Diba? Nakitaan ka na naman ng another strategic lies. Mayor Alice naman, ikaw na mismo yung nagpapahamak sa sarili mo. Okay, hindi na natin questionin yung pagka-Filipino niya kasi sabi niya, Filipino daw siya. Nalaman niya daw sa birth certificate niya nung 12 years old siya, ganyan-ganyan. Okay, sige, sabihin na lang natin na Filipino siya. Yan naman yung palusot niya Pero, hindi niyo may tatanggi guys na
siya yung nagiging asset ng mga big syndicate kasi dahil nga sa mga illegal activity. Nakabili ng chopper, nagbababuyan lang, 'di ba? So, yan guys, niloloko tayo eh. Niloloko na naman tayo. Tapos ngayon, magpapaawa effect ka na iniwan na nga ako ng aking nanay, pati ba naman sarili kong bayan, i-deport ako. Gumaganon pa si Alice Guo. Tinatarantado mo ba kami? Di ba, wag mo kaming dalhin sa drama mo. Oo, alam mo yung alam kasi ni Alice Guo, yung Filipino, yung mga katulad natin ay maawain. So I think, parang movement niya yun para kumuha ng simpatya, para nga kaawaan siya ng mamamayang Pilipino at hindi na mapag-usapan itong kanyang mga illegal na ginagawa. Sabihin na lang natin na sige, Filipino siya, sige, hindi siya spy, pero hindi nyo maitatanggi na nagiging asset siya ng mga big syndicate. Yun yung pinakapunto natin dito, guys. And I hope na nagigets nyo naman ata yung sinasabi ko. Right? So, pag-aaralan ko pa ulit guys, yung bandang 15 minutes to 39 minutes ng kanyang mga sinabi kasi hindi pa ako tapos. So, this is the part 1. Mamayaanin natin yung part 2 at magkakaroon tayo ng summary dito. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.